Gagawa natin ng PBA story si Alex Malyari dahil doon sa last episode tungkol kay Justin Melton. Silang dalawa kasi ang malapit na magkaibigan sa San Mig Coffee at naparami na rin ang mga nag-comment na kung pwede si Alex Malyari din. Marami naman ang humahanga kay Malyari ngayon dahil sa kasipagan niya sa kanyang trabaho na kahit wala na siya sa PBA, may bago naman itong libangan ngayon at tiyak ako na mamamangha kayo. May mga players tayong nakalimutan dahil bigla na lang silang nawawala sa PBA. Maaari nyo bang i-comment dito kung sino-sino sila at gagawa natin ng video yan. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Alex Christopher Hale Malyari ay isang Phil-Am na tubong California. Dito sa Long Beach, California nagsimula ang lahat at kahit sa murang edad nakitaan na siya ng athleticism. Bukod sa above average ang height niya, nagustuhan din niya ang basketball bilang ito ang pangalawang sport na nilalaro doon. Nag-high school siya sa Los Alamitos at napagkampiyon niya ang kanyang team sa Sunset League. Bagamat siya ay nagkoleyo sa Chabot at Lewis Clark, pero isang taon lang munang tinagal niya dito dahil noong 2011 dumating siya sa Pilipinas at naglaro para sa FCA Cultivators Foundation at Aspirants Cup. Naging matunog naman ang pangalan ni Alex Malyari noong nagkaroon ng aksidente sa team practice na kung saan ay natusok ng teammate niya ang kanyang mata. Malala po ang natamo niya sa sobrang lala, kailangan talagang tahiin ng 10 beses sa may bandang mata para maghilom ang sugat. Namumula rin ang kanyang mata ng 1 linggo at ang team niya hanggang sa semifinals lang, pero nung nakabalik siya, tinulungan naman niya ang kanyang team na makaabot sa finals at naging notable nga ang kanyang huling conference sa kanyang D-League team dahil dyan. Nakuha niya ang D-League Mythical 5 spot plus ang galing pa ng pinakita niya sa D-League Combine at mga samot sa aring workouts. Going 2013 season, si Malyari nagpa-draft na sa PBA, kinuha ng Petron Blaze Boosters 3rd overall pick. Sa season yon, hindi naman masyadong naipakita ni Malyari ang kanyang talento dahil lagi siyang binabangko ni Coach Jojo Duncil. Sa kanyang debut game, nakakuha siya ng 13 points kaso natalo nga lang sa San Mig. Halos wala pa nga isang taon, binigay siya sa San Mig Coffee Mixers na kung saan nakasama na nga niya dito si Justin Melton. Naging controversial din ang trade na ito dahil 5 teams talaga sa PBA ang na-involve at 10 players silang pinaghahati-hatian. Nung napunta naman siyang San Mig, naging kakaibang pakiramdam niya dahil ginawa siyang point guard ni Coach Tim. Nakita niya sa sarili niya na bumagay siya kaya ginawa siyang isa sa mga leader ng second unit na naging shock troopers at naging backup din ni Mark Baroka. Nakakuha siya ng career high 16.7 boards at simula nung nakuha niya kanyang rhythm, halos hindi na bumababa sa 13 points per game ang average points niya. Nakakuha pa siya ng 23 points sa crucial game laban sa Petron at no doubt, malaki din ang naitulong niya para makuha ang Grand Slam. Habang tumatagal, siya rin ay naging napaka-reliable pagdating sa depensa. Going 2015 season under Jason Webb, nakapagtala siya ng 20 points at pagka next conference, 7 games ang na-miss niya dahil sa injury sa paa. Going 2017 season, na-trade siya patungong Mahindra kapalit si Aldrich Ramos. Sa kanyang debut game, patuloy siyang namamayagpag at nakakuha ng 17 points, 9 boards at 2 steals. Dito nagsimula nung tumaas ang kanyang stats. Lagi na siyang nakakakuha ng hindi bumababa sa 15 points per game. Hindi lang yan, lagi pa siyang nakaka-double-double. Pero na-trade pa rin siya patungong NLEX. As usual dito sa NLEX, nakapagdala siya ng 22 points, 19, 17, 11, 14 at 13 points naman sa sumunod na game. So kung titingnan mo yung numbers niya, almost consistent talaga. 2020 season, na-trade na siya sa Phoenix Fuel Masters. Dito maganda din ang stats niya, contributor talagang datingan. Hindi siya yung tipo na dapat mo ibangko kasi kapag binigyan mo yan ng mahabang minuto, nakakapag-contribute talaga. Kaso sa dulo ng 2020 season, iniwan siyang bigla ng Phoenix at naging free agent. Nakakapagtaka lang kung bakit siya laging iniiwan ng lahat ng teams na napapasukan niya kahit legit naman siya na umaambag. Teka, ano na nga bang buhay niya pagkatapos iwan ang pagbabasketball? Sa maniwala kahit sa hindi, sobrang yaman ni Alex Malyari ngayon. Business-minded po siya. Lingid po sa inyong kaalaman, meron siyang sariling resort. May sariling restaurant naman sa California na siya mismo ang nagsiserve or nagsisilbi sa mga customers. Hanep, ang daming exotic cars pa ni Alex Malyari ngayon. At dito niya natagpuan ang tunay na career na magpapasaya sa kanya.